high resolution, real-time autofocus and keystone correction, presyo, and also form factor. Yan yung madalas natin hinahanap kapag usapang projector. At dito papasok itong nakita ko na OneBook Cube 2 Pro. And para sa akin, currently, ito yung pinaka-okay na small projector na pwede kong i-recommend sa inyo na merong wideband L1 at sa presyo lang na 8,000 plus pesos ngayong 11.11 sale. Tara, pag-usapan natin. Pagdating sa shape nito, unlike sa mga projector out there, ito maliit lang at hindi ganun ka-space consuming. Then, pagdating naman sa design, kapansin-pansin yung pagiging premium looking ng design nito. Kaya, pwede rin natin siyang gamitin na pang-display kapag hindi natin ginagamit. Pwede mo kasi siyang ilagay sa isang part ng kwarto mo na kung saan doon nakalagay yung mga dinidisplay mong bagay. And then, once gagamitin mo siya, kukunin mo na lang and then i-attach mo na lang yung power cable and then pwede mo nang i-open and that's it. Pwede ka na manood ng YouTube or kaya ng Netflix. Ganun lang kasimple. Ang kagandahan dito, meron na rin tong 1080p Full HD native resolution at mamamaximize natin yan kapag nanood tayo ng Netflix, Disney Plus at kung ano-ano mga platform na pinapanood ninyo dahil meron tong wideband L1 support. Meaning, mamamaximize natin yung Full HD capability neto pagdating sa mga platform na madalas natin pinapanoodan. Unlike sa ibang mga projectors out there na under 10,000 pesos pero wala pang wideband L1 support. Dito, meron na po tayo. And dahil nasa usapang display na tayo, pagdating naman sa kanyang brightness, meron na itong 500 ANSI lumens na kung saan bright pa rin yung display natin kahit na hindi ganun kadiliman doon sa kwarto. Mapapanood at mapapanood pa rin natin. Ang gandahan dito, powered ito ng Android 11 TV. Meaning, kung paano ka nag-navigate sa mga smart TVs mo, ganun lang din yung pagsisetup or paggamit ng projector na to. Meron na rin tong 230-degree gimbal na kung saan napaka-effortless na lang ng pag-navigate sa kanya if ever na gusto nating iposisyon yung ating projection ng mas mataas, mas mababa, or kung gusto mong manood sa ceiling nyo, walang problema. So, it depends on you. Hindi kagaya ng ibang mga projectors out there na kinakailangan mo pang kalasuhan ng mga notebooks or kaya ng libro para umangat yung kanyang display or i-position siya sa preferred na position natin. Meron na nga rin pala tong TOF auto calibration na kung saan combination to ng real-time keystone correction and real-time autofocus. Kaya if ever na galaw-galawin man natin yung display nito, i-position man natin sa ibang mga angle, automatic na ipoposisyon niya ng tama yung ating display at i-autofocus niya rin. Meron na rin tong Google Voice Assistant na pwede natin gamitin para makapag-execute ng command. Satisfied na rin ako sa speaker pero pwede nyo pa rin lagyan ng external speaker if trip ninyo. Meron na rin tayo ditong HDMI port, USB-C port, audio port at saka AC port. And lastly, just I said, yung pinaka-nagustuhan ko dito is yung kanyang presyo. Dahil hindi hamak na mas mababa unlike sa ibang mga under 10,000 or 15,000 pesos projector na wala pang wideband L1. Anyway, ilalagay ko yung link sa description down below and also sa pin comment and yellow basket ng video na to. Check na lang po ninyo kung gusto ninyo mag-check out. Yan lang guys, peace!